aking Otod na Gwapo for his reflection. Sige, go ahead, Otod Gwapo. Maraming salamat, Gwapitong Utod, Yor Balayro ng Amerika. At napakaganda sa nabasa po ng ating Kapis Mayor, ang Ibanghilyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. At nagagalak po ako dahil isa-isa po na nabanggit ang mga place kanina ng ating Kapisma Rex. Ano po? So, dagdagan ko na lang ng konti para maliwanagan sa area na ito dahil naalala ko siguro mga karaang taon ay may pumasok sa punto por punto at ginigiit po niya na ang tubig sa Sea of Galilee. So yun nga, nagalak ako at naawa sa kanyang ibinahagi. Dahil sa totoo lang, ang Sea of Galilee ay matabang, hindi maalat. Ang ano naman, nabanggit kanina ni Kapisma Rex, ang Dead Sea ay sobrang alat naman na hindi ka na kailangan lumangoy dahil hindi ka ano ka talaga, floating ka talaga. Hindi ka Lulubog. bababa sa lulubog. Kaso lang kailangan mong magdala doon sa laot ng ng matabang na tubig dahil sobrang sa mata. 'Yon ang so dito sa maliit na channel na ito ay dahan-dahan natin ma-identify ang pagkakaiba ng Sea of Galilee sa sa Dead Sea. So minsan yun din ang iniisip natin, lalo na nagbabasa nitong mga kapatid nating sa kaibayong pananampalataya. Pag sinabing Dead Sea, maalat, akala nila yung katabi ocean. Parang gano'n na. Ang hindi nila alam na ito yung Dead Sea, ito yung 1,000, kung hindi ako magkakamali, 1,000 plus below sea level. At ito ay sa kalagitnaan ng bundok. Hindi ito ocean kasi ang kabila niya ay bukirin ng Jordan. At ito yung tinatawag dito na hindi ko na laliman yung words na gagamitin natin. Kung ang ating simbahan, ang ating Panginoon ay nagtuturo ng magbigay, di ba? So, ano yung hindi nagbibigay? Tinatawag? Kapis Mayor. Madamot yun. Madamot. Oo. So, yun. Yun ang tinatawag rito na Dead Sea. Madamot yun. Kasi walang labas. Pasok lang ng pasok ng tubig. So, ang tubig niyan mula sa Sea of Galilee. So, yung Sea of Galilee naman na matabang, ito yung ang generous. Bigay lang ng bigay. So, ang dinadaanan niya yun ang Jordan River. So, dali na lang natin maintindihan, mula sa, sa Sea of Galilee, matabang. Dadaloy siya sa River Jordan, matabang. Pagdating niya doon sa Dead Sea, sobrang alat at hindi namimigay ng tubig yun doon. Kasi wala na siyang labasan. So, yun, yun ang diferensya ng mga lugar na kung saan nabanggit kanina ng ating Kapisma Rex, At saka binanggit niya rin po ang kanina, pagpagaling ng ating Panginoon sa pool, luwang. So, pwede ko nang lakarin diyan, 20 to 25 minutes, pwede kong lakarin mula sa aking kinaroroonan. Pero yan dyan, sa gilid na yan ng mga kapatid nating Muslim.
So, medyo delikado na pag gabi na. No? So, yun nga po na balikan ko yung kagandahan ng mensahe ng ating Ebanghelyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas dahil patuloy ang ating Panginoon nagpapagaling, At isingit ko lang itong kasi malapit to kay Kap Juban sa Capernaum, kung saan sa bahay ni St. Peter, ang una nating Santo Papa. Kung di ako magkamali, 3 bisis ako pumunta roon, 2 bukas, 1 sarado. So, yun? Hindi ko na maalala dahil matagal na yun. Kasi ang katapusan kong pagpunta ay sarado na. So, parang habang binabasa kanina ang Ebanghelyo, inano ko sa isipan ko, nung napuntahan ko roon, hindi ko ito na pagnilay-nilayan doon mismo sa place na iyon. Na dapat pala damhin ko ang presensya ng Panginoon doon, lalo na pagpagaling niya sa biyanan, biyanan ni San Pedro. So, napakalinging halaga, totoo yung binanggit ng ating Kapisma Rex. Na totoo ito dahil kami rito na nandito po sa Israel, isa ng sa mga witness na kung saan ang ating Panginoon ay dito palagi namuhay noong kapanahonan niya. At totoo naman yun na palaging madasalin, ito palagi itong binabanggit ng ating Kapisma ay madasalin talaga ang ating Panginoon pagkatapos niyang gumawa ng mga lahat. Miracle, at pagpagaling, lahat na bagay ay palagi nating mababasa na nagdadasal po siya. Yun nga po na ang kanyang mga apostoles, dahil narinig po nila na tinuturuan ni San Juan ang kanyang mga alagad din. So 2 alagad niya ay kasama sa apostolis ng ating Panginoon. Kasama din sila sa pagtanong kung na maturuan silang magdasal. So itong dasal na ito ay dito lang natin masusumpungan sa totoong simbahan na itinayo ng ating Panginoon, ang Lord's Prayer, So yung nga nakakalungkot at nakakaawa sa ating mga kapatid sa kaibayang pananampalataya na ito'y hindi mo marinig sa kanila itong Lord's Prayer na ito. Babanggitin lang yung Ama, pero wala na. Papuring-papuri, sayaw-sayaw at kanta, masigla, ngunit hindi mo talaga marinig itong Lord's Prayer sa kanilang paggawa ng pagsamba nila. Dahil isa naman ako na nakaranas na bilang protestante ang napasukan ko dating mga simbahan. Kahit hindi ako na bautisuhan, ngunit sa aking pag-uusap, wala talaga. Hindi ito binabanggit sa kanila. Itong tinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na magdasal. So, yun nga po na kahit doon sa Capernaum ay malapit ang ilang. Dahil itong Israel ay ngayon lang ito na marami na nabubuhay ng mga halaman dahil masipag naman ang mga Israelita nating kapatid na lalo na sa kanilang mga irrigation, mabilis silang magpalago ng lupa. At hindi sila tipid pagdating sa agrikultura. O yun nga po na
medyo ano na rin, malawak na rin ang mga halamanan dito sa bansang Israel. Ngunit makikita pa rin natin pag pumunta po tayo sa Dead Sea, lalo na po, na marami pa rin at malawak pa rin yung yung ilang at nadaanan ko lang ang doon yung ng asin, yung asawa ni dati, yung nagawang asin. Gumura Asawa ni Lot? Asawa ni Lot. Yun nga po. Pero mas malapit si Kap Juban, Kapisma Juban dyan. So, pero masaya po ako na kahit hindi ko nagawaan ng doon. Nadaanan ko lang po. Ngunit itong mga bagay, yun nga ang pinapalaliman natin na totoong-totoo ang pangyayari na nakasulat sa ating banal na aklat na sa kaibayan nating pananampalataya ay palagi tayong tinutuligsa, lalo na pag sinabi na kiniklaim ng ating simbahan na ang banal na aklat ay ginawa o kinumpile ng ating mga ninunong Katoliko